Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan sa magandang araw na Kanyang binigay sa atin ngayong linggo. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. At tayo ay nagpapatuloy sa pagninilay sa Ebanghelyo ni San Juan, kung saan ibinibigay sa atin ang tinatawag na Bread of Life Discourse. For 5 Sundays actually, and this is the 3rd Sunday that the church is being asked to reflect on the bread of life narrative of Jesus. At sa ikatlong linggong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na muling suriin, ano ba ang ating napapala sa ating pagsisimba, sa ating pagtanggap kay Jesus sa Eucharistia, sa ating pagsamba sa Kanya, sa banal na Eucharistia. Ano ba ang naidudulot nito sa atin at bakit kailangan natin itong paigtingin? Sabi ko nga sa mga kabataan, kung kaya ninyong magsimba araw-araw, bakit hindi? Hindi lamang kapag Sunday. Kung may oras ka naman after school, tapos nakagawa ka naman ng homework o wala kang homework, magsimba ka. Mayroong biyayang idinudulot sa buhay ng tao ang banal na Eucharistia. At ito yung titingnan natin ngayong linggong ito. Paano bang nakikita ang gampanin ng Eucharistia sa aking sariling buhay, sa aking sariling kwento? Dahil ang kwento natin ay mahalaga. Ang taong walang kwento, walang saysay ang kanyang pag-iral. Hindi ba kapag magkakasama kayo ng barkada ninyo, tapos nagkukwentuhan kayo, ibinabahagi mo sa kanila at sila sa iyo ang istorya ng kani-kanilang buhay. Tapos minsan pagtatawanan ninyo isa't isa, minsan tutulungan ninyo ang isa't isa, pakikinggan ninyo ang isa't isa. Nagkakaroon ng saysay ang ating pag-iral dahil mayroon tayong kwento. Kaya kapag may kasama ka tapos kinumusta mo, ano nang ganap sa'yo, friend? Wala. Ano ba naman to? Walang saysay yung buhay mo. Wala kang maikwento man lang sa amin. Parang walang nangyayari sa kanya. Wala siyang nakikitang kahulugan or anything in his life that is worthy of sharing with others. Kaya mahalaga sa atin yung kwento natin. Pinanghahawakan natin ito. Pinanghahawakan natin ito. At dito nagsisimula ang ating pagninilay sa ating sariling kwento. Sa unang pagbasa, si Prophet Elijah o si Elias ay binahagi sa atin ang kanyang kwento. Ano ba nangyari sa kanya? Si Propeta Elias ay napapagod na. Siguro, ang dami niya ng frustration sa buhay sa kanyang pagiging isang propeta. Siguro, ay maraming umuusig sa kanya. Siguro, walang tumatanggap sa kanya halos. Siguro'y ayaw siyang pakinggan. At umabot na rin sa punto na siya'y papatayin ng iba. At takbo siya ng takbo, takas siya ng takas. Pero patuloy pa rin niyang ginagawa yung misyon. Ngayon, sabi ng unang pagbasa, si Elias, nasagad na siguro sa sarili niyang kwento. Ang sabi ng unang pagbasa, nanalangin si Elias sa Diyos at ang sabi niya, Panginoon, kunin mo na ako. Ayoko na. And perhaps many of us, if not all, can identify to that experience of finding ourselves at the brink of giving up on ourselves. And that is our story. Kapag mayroon kang karelasyon kasama sa buhay, kapamilya, na ang hirap-hirap unawain, ang hirap-hirap intindihin, minsan
inaabutan ka dun sa punto na sinasabi mong, ayoko na. Ayoko na. Para sa mga magulang na mayroong mga anak na pinalaki, iningatan, 9 na buwan sa sinapupunan. Nung sinilang, ayaw mong padapuan kahit sa maliit na insekto. Napupuyat ka sa pagpapadede at pagpalit ng lampin o diaper. Tapos nung lumaki na, ayaw na niyang pakikialaman mo siya. Ayaw nang makikinig sa'yo. Sumasagot-sagot na sa'yo. Sa'yo pa rin naman humihingi ng baon. Minsan, mapatatagpuan mong yung sarili sa punto na kakapagod na to. That is our story. That is our life. Sa ebanghelyo natin mga kapatid, mayroon ding kwento. Ano yung kwento na yon? Itong mga tao na nakapaligid kay Jesus sa kanyang sariling bayan, tapos ngayon sa Capernaum, ay nakinig sa kanya, sa kanyang pangangaral, at ang sabi niya, ako ang tinapay na galing sa kalangitan. Bumaba mula sa langit. Nang narinig ng mga tao ito, ayaw nilang paniwalaan. Nang sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay, malibang kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong kinalaman sa akin. Ngunit ang nakikinabang sa aking laman at dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na sila magugutom o mauuhaw. Nang marinig ng mga tao ito, hindi nila matanggap. Bakit? Bakit sabi nila, di ba si Jesus ito na anak ni Jose? Kilala natin siya. Kilala natin ang kanyang nanay at tatay. Paano niya masasabing galing sa langit? Mayroong kwento ang mga taong ito. Bakit ganun na lamang ang reaksyon nila kay Hesukristo? Dahil tayo'y ibinabalik nito sa karanasan ng mga Israelita sa lumang tipan. In the Gospel of John, he tells us, these people murmured or grumbled against Jesus. And the Greek word used to describe that gesture of grumbling was guguza. And that same verb, that same word, is used in the Old Testament to refer to the gesture of the Israelites who grumbled against God. Where and when? In the desert. When they journeyed from Egypt to the Promised Land, and they were journeying through the desert, and they went hungry, they said, ano ba naman to? Buti na dati, kahit na sugat-sugat yung likuran namin sa kakahagupit, busog naman ang tiyan namin. Yun ang kanilang kwentong pinanghahawakan. Kaya tumugon ng Diyos sa kanila to their grumbling and sent them the manna from heaven. Yung tinapay mula sa langit. At yun ay naging bagong kwento ng Israel. Mula sa kwento na mas gusto namin doon sa Ehipsyo, ngayon ang kwentong pinangahawakan, nung kami naglalakbay sa disyerto, pinakain kami ng tinapay mula sa langit. Ito na ang pinakadakilang karanasan namin. Kaya nang sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na mula sa langit, hindi nila matanggap dahil may sarili silang kwento na pinanghahawakan. Pero ano ang sabi ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong magreklamo. Huwag kayong magbulong-bulungan. Ako ang magbibigay ng buhay. Ako ang magbibigay ng kahulugan. Bitawan mo ang kwento mo. Ibigay mo sa akin ang kwento ng buhay mo. That's why in the second reading, Paul tells the people, talikuran na ninyo ang masamang gawain. Huwag na kayong mag-away, mang-alipusta, manamantala.
manira ng inyong kapwa, at yakapin ninyo ang bagong uri ng pamumuhay kay Hesukristo. Parang sinasabi ni St. Paul, yung dati mong kwento, kung naging masaya ka dyan, itong kwentong ito na mula kay Kristo ay mas makahulugan, mas maayos, mas maganda. At ano-ano ang mga kwento ng buhay natin? Siguro ang kwento na minamaliit ka sa inyong pamilya. Siguro ang kwento na mababa ang tingin sa iyo ng iyong mga kapatid. Siguro ang kwento mo ay isang sugat ng isang karanasan sa nakalipas. Ito yung mga kwento na pinanghahawakan natin pero itinatago natin. Ayaw nating ibahagi yan dahil kahinaan natin yan. But at the same time, we hold on to these stories and they dictate to us how to act and respond to different situations in life. Sila ang nagdidikta, yung mga kwento nating ito, ang nagdidikta sa atin, ano bang dapat maging ako? Ano bang dapat pag-uugali magkaroon ako? Ano bang dapat maganap sa buhay ko? Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, na siyang nagbibigay ng kanyang buong sarili sa atin, bitawan mo ang kwentong iyan. Kung ano ang kulang sa kwento mo, kukumpletuhin ko. Kung ano ang sugat sa kwento mo, hihilumin ko. Kung ano ang masakit sa kwento mo, aakuin ko. Dahil ang nais ko ay isang mas maayos na kwento para sa iyo. Mayroong isang istorya ng isang batang babae na very much gifted, itong batang babaeng ito. Napakatalino niya. No? Sobrang talino niya sa kanyang batang edad. Lagi siyang top-notcher sa kanyang klase. A consistent honor student. Maganda ang itsura ng batang ito. Masipag, magalang, palasimba, magandang pag-uugali, maraming talento, magaling kumanta. Kapag ganyan ang characteristics ng isang estudyante, sikat lagi yan. Kapag nasa school yan, lahat ng estudyante, hi! Kahit naglalakad pa lang siya sa labas ng bahay nila, darling of the crowd na siya. Ganun itong batang ito. At consistent siyang ganun. Mula sa kanyang pagiging grade school hanggang high school. At yung nanay niya, ganun din kapag lumalabas ng bahay, binabati ng lahat ng tao kasi natutuwa sila dahil yung kanyang anak, matalino, mabait, maganda, maraming talento, palasimba, etc. Ang swerte-swerte. Hanggang isang araw nung siya'y high school na, biglang hindi pumasok ang batang ito. At simula noong araw na yon, ay hindi na siya nakita sa eskwela. Nagtaka ang lahat ng mga estudyante at mga guro sa eskwela at hindi siya mahanap. At pagkatapos ng ilang buwan, mayroong isang ale na naglalakad sa kalsada at nakita ang batang ito. Nagpapaaraw, may karga-kargang sanggol. Ang sabi nung ale, kaya pala. Nagkataong mayroong pasalubong din na isa pang ale. Sabi nung unang ale, kilala mo tong batang ito? Kaya pala.
Nagkataong may isa pang parating na isang marites. No? Tinawag. No? Kumpleto ang gang. No? At sabi nila, kaya naman pala hindi na nag-aral ang agang Yan ang kwento nila. Yan ang istorya. Nagkataon naman na ang nanay ng batang ito ay nandoon sa bintana ng kanilang bahay at naririnig yung mga tsismosa sa kalsada. At hindi natiis ng nanay, lumabas siya at nilapitan ang mga marites na ito. At sabi niya sa kanila, "Opo, kaya po hindi na siya nakapasok. May anak na po ang anak ko." At sabi ng mga ali, "Ay, ano ba yan?" At nagpatuloy yung nanay at ang sabi, kasi po isang araw, nung siya'y pauwi na galing sa eskwela, ang anak ko ay na-rape. Biktima ng rape ang aking anak. Pero sa gitna nito'y pinili naming buhayin, alagaan, at arugain ang bata. Yung unang kwento na bago. Mga kapatid, ito yung perspektibo na nais ng Panginoong ibigay sa atin. Sa pagtanggap natin kay Jesus sa Eucharistia, hindi niya sinasabi na, oo, magsimba ka na maganda ang suot mo, maayos ang suot mo, pero hindi ko sinasabing, iwan mo sa bahay ninyo ang kwentong pinanghahawakan mo. Dalhin mo ito at huwag mong hayaang ang kwentong ito ang magdikta sa iyo at maglayo sa iyo sa isang buhay na nais kong tanggapin mo. Sa gabi ito mga kapatid, tinatanong din tayo ng Diyos, ano ang kwento mo? Ang kwentong hindi mo maibahagi. Ang kwentong lagi mong iniisip. Ang kwentong ikaw lang ang nakakaalam. Ang kwentong nagdidikta sa iyong pag-uugali at kinabukasan. At inaanyayahan tayo ng Panginoon sa misang ito na ilakip ang ating mga istorya sa pag-aalay ng kanyang katawan at dugo sa Ama upang tayo ang tumanggap ng buhay mas makahulugan, mas maganda at mas maayos na kwento.